Matapos ang kanilang quick first round series, maghaharap na sa isang matinding tapatan ang number 2 sa West at defending champs na Denver Nuggets at ang 3rd seed na Minnesota Timberwolves. Sino nga ba ang liyamado sa dalawang bigating teams na ito, no? Tara't pag-usapan yan. For context, nagkatapat na rin ang dalawang teams nito last season sa first round. 4-1 ang naging resulta nito in favor of Denver. Pero sa pagkakataong ito kahit halos pareho lamang ng roster, ay hindi hamak na mas nag-improve naman ng Wolves, diba? From being an 8th seed last time na nagkita sila, ay top 3 na ito sa West. Kaya naman malinaw na ibang challenge na ito para sa Nuggets. In terms of roster, pangmalakasan talaga ang lineup ng both teams. Kaya nga for some time in the season ay nahawakan nila ang top seed ng napaka-competitive na West before eventually makuha ng Thunder. Simulan na natin sa defending champs na Nuggets. Starting 5 pa lang ng team na ito ay napaka-solid na at balanse. Kitang-kita naman natin yan nung last series. Offense and defense may bala ang limang ito led by their duo na sina Jokic at Murray. Si Joker consistent ang numbers kahit pa-consider na pangit ang kanyang laro ay kumakana pa rin to ng 20 points, diba? With more than 10 rebounds and assists pa. As nung kontra Lakers, grabing numbers din ang pinakita ni Jokic. Almost triple-double ang average niya in 5 games with 28 points, 16 rebounds and 9.8 assists. Meanwhile, si Jamal hindi man kasing kinang ng numbers ni Joker ang kanya, kaya asahan mo namang papatayin ka neto sa clutch. Napanood naman natin yung dalawang game winners niya sa kanilang series kontra Lakers. Pero hindi lang ang dalawang to magpapasakit sa ulo ng Wolves. Nandyan din ang napakatinik nilang wing scorer na si MPJ. Impressive to nung serye nila kontra Lakers. From averaging 16 points nung regular season, ay pumalo sa 23 points ang kanyang binuhos, shooting 49% pa from deep. Almost automatic talaga siya sa labas at pag nakakuha ng rhythm ay papaulanan ka. Pagdating naman sa depensa, aasang kakaya dyan sina Aaron Gordon at Kentavious Caldwell-Pope, especially si KCP na inaasahan ng babantay kay Anthony Edwards na best scorer nitong Wolves. Sa Denver bench naman, 5 guys ang nakakuha ng minuto so far nitong playoffs. Yan ay sina Christian Brown, Peyton Watson, Reggie Jackson, Justin Holiday at DeAndre Jordan. Alam naman nating binababad talaga ni Coach Malone ng starters niya, kaya kung makapagbigay ng quality minutes ang bench nila, kahit konting help sa offense at defense ay malaking bagay na. Lipat naman tayo sa kabila para sa Minnesota Timberwolves. Kagaya ng Nuggets ay may top 10 players sila with Anthony Edwards na mas inangat pa ang laro this postseason ang mag-average ng 31 points para ma-eliminate ang kanyang idol na si KD. Bukod pa sa kanya, nakatulong niya rin na offensively sina Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, Jaden McDaniels, Nickeil Alexander-Walker, Mike Conley at iba pa. Kailangan din nila yan this series. Ganon din sa depensa, especially yung bigs nila. May Nikola Jokic ka kasing unstoppable at ang malimitahan lang ang production nito ay malaking bagay na. Sa utility, lalaban naman ng Wolves with 2 bigs sa starting lineup nila. Yan ang naging recipe of success ng Lakers noong 2020 against Denver with JaVale or Dwight kasabay ni AD. Kaya tignan natin kung magiging effective pa rin ito 4 years after to a way better Jokic. Si Mike Conley naman, ang underrated na veterano ng Wolves, even at 36 ay productive pa rin to help his squad. Yung depensa niya rin ay exceptional this season, kaya exciting ang gagawin nila ni Anthony Edwards kontra Jamal. Isa pa si Jaden McDaniels, siya ang tumawa kay Durant ng first round, kaya we'll see kung maganda rin ang lalaroin niya ngayon kontra MPJ. Maliban sa magandang depensa niya, may opensa rin to, kaya naman big part talaga siya ng success nitong Wolves this season. Punta na tayo sa bench, andyan sina Nickeil Alexander-Walker, Kyle Anderson, Monte Morris, and of course ang 6th man of the year na si Naz Reid. Crucial ang magiging role nila dito sa bench considering na mas malalim sila at mas may offensive capability compare sa counterpart nila sa Denver Nuggets. Punta na tayo ngayon sa head-to-head ng dalawang koponan. Kagaya ng nabanggit natin, nagtapat na sila last playoffs. Pero pwede nating i-disregard na ito dahil again, ibang-iba na ang Wolves lalo chemistry-wise from last season. Idagdag din natin na hindi naglaro nun si McDaniels dahil sa injury. Kaya maaaring maging mas mahirap na serya talaga ito para sa Denver Nuggets kumpara noon. Kita yan sa head-to-head nila this year na nagresulta sa tabla. Kung titignan na kapag below 100 points ang Nuggets ay nananalo ang Wolves na hindi na nakapagtataka dahil number 1 sila sa defensive rating sa buong NBA. Pinatunayan din nila yan sa first round ng playoffs nang pabagsakin ng Suns na merong big three kina KD, Book at Beal. Ang mapigilan ng tatlong offensive monsters na yan ang magsisilbing pruweba kung gaano sila kalakas sa depensa. Magandang indikasyon yan papunta sa serye nila against Denver. Pero syempre hindi naman dapat ikakampante yan ng Wolves dahil ibang level din tong Nuggets with Joker and Jamal. Marami ring ibang nagsistep up para sa Nuggets every game na malaking factor sa last series nila at last year na championship run. Kahit malimit mo ang dalawa nilang stars ay capable pa rin ang supporting crew nila to compete or even talunin pa itong Wolves.
Ngayon, sa tanong na kung sinong liamado, sinong dihado, to be honest, 50-50 ang tingin ko sa serye. Maaari ring maging mahaba ito dahil sa capabilities ng dalawang koponan. Dahil sa depensa ng Wolves ay pwedeng mas makasabay sila sa Nuggets kumpara sa Lakers. Maaari nilang ibigay si Conley o Edwards kay Murray, McDaniels kay MPJ, then Cat or Gobert naman kay Jokic. Well-equipped sila sa laban kontra Nuggets. Plus offensively ay monster din ang koponan na ito na pinangungunahan ni Anthony Edwards. Sila ang number 1 scoring team so far sa playoffs with 118 points per game. Meanwhile, ang Denver Nuggets naman, ganun din. Well-built na koponan, teamwork pa ang laro. Sila ang number 2 team sa assist ngayon sa playoffs. Si Jokic nag-average din sa kanilang season series ng 33 points, 12 rebounds in 4 games. Gagawa at gagawa pa rin ito ngayon kontra Wolves. What's interesting ay nalimit siya sa 4.3 assists. Pinakamababa niyang average sa 29 teams na nakalaban nila nitong regular season. Isa na namang patunayan kung gaano kaganda ang depensa nitong Wolves as a team. Dahil either nakukover yung passing lanes ni Jokic or hindi rin makakuha ng good shots yung mga napapasahan niya. Kaya we'll see kung magagawa pa rin siyang scorer lang nitong Wolves, so ma-overcome naman niya ito at masya-showcase pa rin ang kanyang all-around game. Sa dulo, masasabi nating evenly match ang serye na ito. Napakagandang panoorin. Kita rin sa numbers, di ba? Halos dikit lang. Tapos tabla rin sa regular season series. Ang mga main na abangan ko rito syempre kung anong lalaroin ni Jokic kontra Twin Towers ng Wolves. Sa last 3 games nila ng regular season ay hindi naglaro si Cat. Kaya interesting yon. Next, magpatuloy kaya ang pagpapakitang gilas ni Anthony Edwards. Si Jamal Murray kaya rin kayang panisin ng mga great perimeter defenders ng Minnesota. Sa kabila, madepensahan kaya ang trio ng Nuggets kagaya ng ginawa ng Wolves sa Big 3 ng Suns. Kakayanin kaya ni Gordon ang isa kina Gobert at Cat o tatawag ng help kila DJ? Manaig kaya ang championship experience dito ng Nuggets? Malalaman natin yan. Match na match talaga ang laban na ito na napakahirap i-predict. Kaya magandang gawin na lamang ay mag-enjoy sa Battle of the Titans na ito. NBA playoffs na, mas painitin ang panonood ng laro sa paghula kung sino ang mananalo. At yung tama ang prediction mo, syempre panalo ka rin. Up to 12,000 pesos din ang first cash and bonus dito. Kaya mag-register na sa 1xBet gamit ang ating link at promo code sa ibaba.